Ano ang ginagawa ninyo? Itigil nyo yan. Ang sigaw ko ay tila pumuni sa katahimikan ng buong iko. Ang puso ko'y parang sasabog sa dibdib at ang madulo ng daliri ko'y nanginginig. Ang taga na mamamatay nga matandang to, kung wala ka lang, sa akin na sana ang building na yon. 2:00 ang madaling araw, sa ilalim ng malami na ilaw nga ospital, ang kamay nga aking biyenang babay ay dahan-dahang gumapang patungo sa oxygen supply ng aking biyenang lalaki. Sa isang iglap, naramdaman kong umakyat, lahat nege dugo sa ulo ko at dala nege instinct ay mabilis akong sumugot. Marahas kong hinablot ang pulso ng aking biyenan at itinula siya palikot, dahilan upang matumba siya at tumama ang likod sa pader. Sa sandaling iyon nangyari ang himala. Ang daliri ng aking biyenan na tila patay ng nakahiga ay bahagyang gumalaw at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Gaano kaya katindi ang pagnanais niyang mabuhay para sa isang taong nasa vegetative state ay makaramdam akong ganong kainit na lakas. Isang hiblangang luha ang dumaloy mula sa kanya nga mata habang isinisik niya sa aking palat ang isang luko-luko na piraso ng papel. Hindi ko pa alam noon na ang ilang numerong nakasulat sa kapirasong papel na iyon sa loob lamang ng 5 minuto ay magiging kodigo ng pahuhukom na siyang bibikti sa nga demonyo kong biyanan. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe at like, isang pindot lang po. Maiwan din po kayo ng komento kung saan kayo nanonood para may padala ko ang aking taos-pusong dalangin ng sweater sa inyong buhay. Heto na, sisimulan na natin. Para masalay ang lahat, kailangan nating bumalik. 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas sa araw na tuluyang bumaksa ang negosyo ng asawa kong si Paolo. Tulala akong nakatitik sa pulang notice of foreclosure na nakadikit sa pinto ng apartment na tinitirhan namin. Bawat letra sa papel na iyon ay parang pakong ibinabaon sa aking dibdib. Susan, patawarin mo ako. Pansamantala, sa bahay muna tayo ni na Mama tumira, sabi ni Paulo habang hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Hindi ko pa alam noon kung gaano kasinda-sinda ang salitang pansamantala. Dahil ang pansamantalang paninirahan namin sa bahay ang aking mga biyanan ay naging isang walang katapusang pagtitiis. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam nang buksan ko ang pinto mahay nila. Ang aking biyenang babae, si Aling Corazon, ay prenteng nakaupo sa sofa sa sala. Sinuri ako mula ulo hanggang paa at binitiwan ang salitang, "Tingnan mo nga naman, ni hindi mo kaya alagaan ang sarili mong pamilya. Tapos ang dami mo pang dalang gamit. Doon kayo sa maliit na kwarto sa tabi ng bodega. Yung malaking kwarto para kay Marco pag umuwi siya. Ang maliit na kwarto sa tabi ng bodega. Ang ingay ng washing machine ang maririnig mo buong gabi. Doon kaming 3, ako, si Paolo at ang anak naming si Hannah, nagsisiksikan sa isang sapin-saping kumot. Ano ba ako sa bahay na ito? Miyembro ng pamilya o katulong pero nagtiis ako. Pinatata ko ang aking sinasabi sa sarili na kailangan kong kayanin hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo si Hannah. 5:30 pa lang ng umaga, gising na ako para ipagluto ng almusal si Aling Corazon, ihanda ang gamot ng aking biyenan, at maulinis na buong bahay, pero ako makakainis ang subo ng kinipaw sa pig na elastil. Araw-araw, sermon ang almusal ko mula kay Aling Corazon. Maalat daw ang sabaw, hilaw ang kanin, bakit ilan lang ang ulam? At ang kapatid ni Paulo, si Marco, tuwing umuwi ay lantarang nang iinsulto. Ate Susan, dapat naman patrabahuhan mo ang kinakain mo rito, di ba? Nakikitira na nga kayo, di mo man lang magawa yan ng mayos? Nangingit ang ngipin ko, kapag ikinuyom ko ang aking kamao, bumabaon ang aking nakuko sa aking palat, pero wala akong imi. Isang salita ko lang, baka pati si Hannah ay mapalaya sa kalsada. Si Paulo,
Nandun lang siya sa isang sulok ngang sala, umiinom ngang gin, umiiwas ng tingin. Ang lalaking dating nangako na balang araw, yayaman din ako at bibigyan kita ng maginhawang buhay, ay naging isang duwa na lalaking naibang ng tingin kapa ako hinahama ang kanyang ina. Paulo, maksalita ka naman. Asawa mo ako, binabastos nila ako sa harap mo, bakit wala kang ginagawa? Tumaimik ka nga. Ano magagawa ko? Wala akong kapangyarihan ngayon. Maktis ka na lang. Maktis? 3 taon na akong nagtitis. Napakata ka lang kailangan kong tiisin. Gabi-gabi, sa maliit na kwarto sa tabing bodega, tinatakpan ko ang aking sariling kumot at tahimik na umiyok. Napapasalamat pa nga ako sa ingay ng washing machine dahil nilulunod nito ang aking mahigbi. Sa gitna nga malaimpay ng buhay na iyon, may isang tao na tanging tumrato sa aking bilang tao. Ang aking biyen ng lalaki, si Mang Lando, isang taon tahimik. Hindi palasalita at hindi magaling magpakita enge emosyon, tipikal na lalaki enge kanyang henerasyon, pero iba siya. Kapag nakikita niya ako nagtatrabaho sa kusina sa madaling araw, tahimik siyang tatayo sa may pintuan at magtatanong. Susan, kumain ka na ba? Isang simpleng tanong. Ngunit sa buong bahay na iyon, tanging ang aking biyenan ang natanong kung kumain na ba ako. Hindi ninyo alam kung gaano kainit sa puso ang tanong na iyon. Para itong isang basong tubig sa gitna ng disyerto. Kung hindi dahil sa tanong na iyon, matagal na siguro akong umalis sa bahay na iyon. Minsan, palihim na naglalagay si Mang Lando ng sobra na may para sa bulsa ng apron ko. Sa labaen sobo nakasula sa magaspong na lutra para sa merienda niya na tuwing nakikita ko iyon, nangangati ang ilong ko sa pagpipigil ng luha. Alam lahat ng matanda, alam niya kung gaano ako nahihirapan, kung gaano nasasaktan si Hana. Nangyari ang aksidente kay Mang Lando noong 2 taon namin sa bahay nila. Nadulas siya sa hagdan at malubang nabago ang ulo. Matapos siyang isugo sa ospital at operahan, hindi na siya muling nakamalay. Sinabi nga doktor sa amin na sa vegetative state po siya. Sa totoo lang, napakaliit ng sansang bumalik pa ang kanyang ulirat. Napapo ako sa sahig ng ospital at umiyak na umiyak. Ang naisang tao sa bahay na iyon na tumrato sa aking bilang tao ay hindi na ako makikilala. Ngunit sa kabilang dulo ng hallway, narinig ko ang usapan ni na Aling Corazon at Marco. Ma, nailipat na ba sa pangalan mo yung titulo ng building ni Papa? Ako na ang bahala doon. Hanapin mo lang ko nasaan ang mga dokumento at pima niya. Wala pang 1 oras mula nang ibigay ng doktor ang halos hatol na kamatayan sa pamilya, ang unang lumabas sa kanilang bibig ay ang paglilipat ng titulo. Doon ko napatanto. Para sa kanila, si Mang Lando ay hindi tao, kundi isang building na nakakahalaga ng milyon-milyon. Sa hallway na iyon, kinuyom ko ang aking makamao at pinigilan ang aking luha. Tahimik akong nangako sa sarili ko. Ang matandang ito, ako ang mapoprotekta hanggang sa huli. Ito ang simula ng lahat ng impyerno. 3 taon na ang nakalipas. At mula noon, araw-araw na akong pumapasok sa ICU na parang opisina para bantayan si Mang Lando. Si Aling Corazon ni minsan ay hindi dumalaw. Pati si Marco at si Paulo. Hawa ang nanlalamig na kamay nga aking biyenan. Gabi-gabi kong inulit ang parehong nga salita. Tay, si Susan po ito. Nag-aalala po si Hana sa inyo. Gumising na po kayo. Walang sagot. Tanging ang regular na tunog ng heart monitor ang maririnig.
Ngunit hindi ko pa alam noon na sa tahimik na silid na iyon, ang orasan ng isang malaking pagbabago ay nagsimula ng umandar na sa kadilimang bumabalot sa nakapikit na si Mang Lando, naririnig niya ang lahat. Nabago ang simoy ng hangin sa bahay matapos maospital si Mang Lando, hindi ito kalungkutan. Para bang may kakaibang pananabi sa paligid. Tila isang bagay na matagal nang hinihintay ay sa wakas ay nagsimula na. Sa ika-4 na araw ni Mang Lando sa ICU, inilatak ni Aling Corazon ang isang buntong nga madokumento sa mesa. Titulo ng building, tax declaration, makopya ng bank statement. Habang ang asawa niya ay nag-agabuhay, ang inilatang ng babaeng ito ay hindi nga luha, kundi nga numero. Marco, makano na kaya ang halaga ng building ni Papa ngayon? Mga 40 milyon siguro, ma. Kaso sabi nga abogado, hindi raw agad may lilipat ang pangalan kung wala siyang malay. Ano ka ba? Imposibleng walang paraan, alamin mo. Nasa kusina ako, nahahanda ng lugaw para kay Mang Lando. Nang marinig ko ang usapan nila, nangingini ang kamay kong hawa ang sandok, ngunit nagtiis ako sa harap ng kalan. Para sa kanila, ang asawa, ang ama, ay isang building na nakakahalaga ng 40 milyon. Hindi isang tao. Simula noon, naging rutina na nina Aling Corazon at Marco ang paikot sa mga opisina ng abogado at real estate agent. At sa gabi, sa sala, makasamang napaplano kung paano hahatiin ang yaman. Ni isang beses, hindi sila tumapak sa ospital. Lahat ng pag-alaga ay napunta sa akin. Gigising ako ng alas 5 para maghanda ng almusal ni Aling Corazon. Pupunta ako sa ospital ng alas 8 para punasan si Mang Lando at bawat 2 oras, babaguhin ko ang kanyang posisyon para maiwasan ang bedsores. Ang tanghalan ko ay isang tasa ng kape mula sa vending machine sa hallway. Sa gabi, babalik ako sa bahay para magluto uli ng hapunan para sa lahat. 4 na oras lang yata ang tulog ko bawat araw. Pero kapausap pang bayarin sa ospital na naninigas ang mukha ni Aling Corazon. Susan, itong bill sa ospital, humana ka muna ng paraan. Wala akong pera ngayon. Ang isang taon tumatanggap ng daan-daang libo mula sa renta ng building ay walang pera. Natigilan ako at napatitik sa kanya. Tinaasan niya akong kilay at dinakdagan pa bakit ka nakatitik. Hindi ba ikaw naman ang napresintang maalaga sa kanya? Di dapat ikaw din ang humanak kang pambayad. Hindi ako ang napresinta. Ako lang ang natirang walang pipilian dahil walang gustong pumunta. Pero hindi ko iyon masabi. Dahil ang isasagot lang niya ay, diwe ka na rin pumunta. Para makalikom ng pambayad sa ospital, nagsimula ako may part-time sa isang karinderya sa madaling araw bilang tagahugas ng plato. Ang makamay ko ay nakasugat-sugat sa ilalim ng gomang guwantes at ang amoy ng sabon ay kumapit na sa ilalim ng aking mangkuko. Hindi na matanggal kahit anong kuskos. Nang malaman ito nga anak kong si Hana, namula siya. Ma, parang awon nyo na, itigil nyo na, yan trabaho na yan. Okay lang ako, anak, okay lang si mama. Ang mahalaga, maaral ka ng mabuti. Pagkaalis ni Hana, tumingin ako sa salamin sa banyo. Isang estrangherang babae ang nakatiti pabalik. Lanta ang mga buto sa pisngi, maitim ang ilalim ng mga mata. Kailanay hindi ako nakeng hanito kahabak-habak. Susan, anong ginagawa mo sa sarili mo? Pero sa ospital, nawawala lahat ng pagod. Kapahawa ko na ang kamay ni Mang Lando at kinukwento ang araw ko, kumakalma ang look ko. Kahit walang sagot, ang init ng kanyang kamay na buhay pa ay sapat ng konsolasyon. Isang gabi, narinig ko si Marco na may kausap sa telepono sa sala. Opo, paano po yung prosesong guardianship? Kapag na-appoint si Mama bilang guardian, pwede na naming ibenta ang properties, tama po ba? Nalami ang bukong katawan. Nasasagawa na pala silang legal na habang para makuha ang yaman ni Mang Lando. Kapag naaprubahan ang guardianship, malaya nang may babenta ni Aling Corazon ang building.
Natago ako sa likod ng pinto ng kusina, pinipigilan ang aking hininga. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, akala ko maririnig nila. Sumuno ang boses ni Aling Corazon. Marco, bilisan mo yung proseso na yan. Baka magising pa yang matanda, makakagulo lang. Baka magising pa, makakagulo lang. Iyon ang salitang kaya niyang sabihin tungkol sa asawang nakasama niya habang buhay. Napopo ako sa sahig ng kusina, tinapan ang bibig para pigilan ang hikbi. Luhang galit, lungkot at takot ang dumaloy sa aking nga pisngi. Te, gusto na nilang pahatian ang yaman nyo kahit buhay pa kayo, ano pong gagawin ko? Nang gabing iyon, tumakbo ako sa ospital at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Mang Lando. Sa madilim na silid kung saan tanging tuno lang ng heart monitor ang maririnig, bumulong ako. Te, poprotektahan ko po kayo? Kahit anong mangyari, ako po ang bahala. Sa sandaling iyon ang magadaliri ni Mang Lando na hawak ko ay tila bahagyang gumalaw. Napakaliit, halos hindi maramdaman. Napigil ang aking hininga. Tinitigan kong mabuti ang kanyang mukha, ngunit nakapikit pa rin siya at walang kagalaw-galaw. Guni-guni ko lang ba? Hindi, sigurado akong naramdaman ko iyon. Nanginginig ang loob ko habang sumasandal sa upuan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Makalipas ang ilang araw, sa silid na iyon, nangyari ang isang bagay na babago sa takbo ng buhay ko. 2:00 ng madaling araw, sa oras na dapa ay walang tao, ang pinto ng ICU ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang gumapang palapi sa higaan ni Mang Lando. 2:03 ng madaling araw, nagising ako mula sa aking pakakatulo sa maliit na upuan para sa bantay. May mali, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib ang gumapang sa bato ko. Para bang may gumising sa akin, ang puso ko ang unang nagriya. Kinusot ko ang aking mata at nang iangat ko ang aking ulo, nakita ko ang isang madilim na anino sa tabingang higaan ni Mang Lando. Si Aling Corazon. Bakit siya narito sa ganitong oras? Siya na hindi man lang dumalaw ni minsan, akala niya siguro ay tulo ako dahil hindi man lang siya lumingon. Dahan-dahan, siyang lumapit sa tabingang higaan at sinimulang kapain ang tubong ng oksigen. Sa isang iglap, narinig ko ang kanyang bulong. Ang tagal naman mamatay na matandang to. Kung wala ka lang, sa akin na sana ang building na yon. Nanigas ang buo kong katawan, mula ulo hanggang paa. Kinilabutan ako at nadilim ang aking paningin. Dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Aling Corazon ang koneksyon ng oxygen tube. Sa dilim, malinaw ko nakita kung paano nagsimulang humipit ang kanyang mga daliri. Wala na oras para maisip. Ang katawan ko ang unang kumilos. Huwag! Tumalon ako mula sa upuan na parang sinamal ang pulso ng aking biyenan. Sumigaw siya at natumba at ginamit ko ang lahat ng lakas ko para alisin ang kamay niya sa tubo. Baliw ka na ba? Hayop ka? Nagpumigla si Aling Corazon at itinulak ako. Napaurong ako pero hinarangan ko nga aking katawan ang higaan ni Mang Lando. Nangingini ang aking nga binti pero nangingit ako at hindi umatras. Inay! Anong ginagawa ninyo? Ito wipagpatay. Manahimik ka? Kailangan mamatay na yung matandang yan para makuha ko ang yaman ko. Sino ka para makialam sa amin? Ang yaman ko. Ang salitang iyon ay umaling-awngaw sa aking tainga. Ang buhay nga asawang nakasama niya habang buhay ay mas mababa pa sa halaga ng isang building. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Luha, galit at lungkot ang dumaloy sa aking pisngi pero hindi nanginginig ang boses ko. Hindi ko po hahayaan. Kahit buhay ko ang kapalit, hindi ko hahayaang saktan ninyo si Itay. Natigilan si Aling Corazon. Tila may nabasa siya sa aking mga mata na hindi ako nabibiro na handa kong isakripisyo ang aking sarili. Isang sandali ng katahimikan at doon nangyari iyon. Biglang bumilis ang tibok sa heart monitor ni Mang Lando. Bip, 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 bip. Ang dating regular na tibok ay biglang naging mabilis.
Gulat akong napalingon kay Mang Lando. Nakapikit pa rin ang kanyang nga mata, ngunit mula sa ilalim ng kanyang nga talukap, isang hiblang ang luha ang dumaloy. Umiyak si Itay. Ang taong sinabing nasa vegetative state ay umiyak. Narinig niya ang lahat na ang sarili niyang asawa ay tinangkang patayin siya, na ang kanyang manugang ay handang isugal ang buhay para protektahan siya. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Lando at yumuko. Ang luha ko itumulo sa kanyang kamay. Te, okay lang po kayo? Nandito po ako. Walang mangyayaring masama sa inyo. Tiningnan kami ni Aling Corazon, umismit at tumalikot. Akala mo nanalo ka na ngayon. Tandaan mo, magising man yan o mamatay, ang yaman na yan ay sa akin. Narinig ko ang papalayo niya nga takong sa hallway ang paksara ng pinto nga ICU. Matagal ako nanatili nakaupo sa sahi, hawa ang kamay ni Mang Lando. Nangingini ang bukong katawan. Nang mawala ang adrenaline, pumasok ang takot. Paano kung isang minuto lang akong huling nagising? Paano kung binalewala ko ang masamang kuto? Wala na sana si Mang Lando sa mundong ito. Nangingini kong kinuha ang cellphone at tinawagan si Hana. 2:30 ang madaling araw. Bago pa man maaringan 3 beses sinagot na ni Hana, hindi rin pala siya makatulo. Ma, bakit po kayo napatawag? Hana, baka sabi ko niyon, bumara ang lalamunan ko at hindi na ako makapasalita. Narinig ko ang naalalang boses ni Hana sa kabilang linya. Ma, umiyak po ba kayo? Anong nangyari, ma? Wala, anak. Wala ito. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Baka babangan ta fono, umiyak ako ng umiyak. Pinangako ko sa sarili kong hindi ako iyak sa harap ni Hana, pero ngayon hindi ko na napigilan. Mula ng araw na iyon, napasya ako. Hindi na ako pwedeng maging isang manugang na puro tiis lang. Para maprotektahan si Mang Lando, kailangan kong maging matatag. Sinimulan kong i-record ang lahat ng nangyayari sa bahay. Ang bawat salitang binitiwan ni Aling Corazon tungkol kay Mang Lando, ang bawat tawa ni Marco tungkol sa yaman, ang katotohanan ni isang kusing ay hindi sila naambak sa gastusin sa ospital. Ang maliit na voice recorder na bigay ni Hana ay inilagay ko sa busa ng aking apron. Bawat dokumentong makita ko ay kinukuhanan kong litrato. Hindi ko alam kung kailan o paano ko gagamitin, pero alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ito. At napatunayan kong tama ang desisyon ko, 1 buwan ang makalipas sa pamamagitan ng milagrosong paggalawang kamay ni Mang Lando. Nang sa wakas ay hinawakan ng biyenan kong akala ng lahat ay wala ng paasa ang aking kamay. Nang ang isang lukot-lukot na papel ay inilagay sa aking palad. Mula noon, ginawa kong kuta ang silit ni Mang Lando sa ospital. Sa umaga, inaasikaso ko ang bahay ng gabiyanan. Mula gabi hanggang madaling araw, sa tabi ng kanyang kama ako natutulog, na tila isang mata lang ang nakapikit, baka bumalik si Aling Corazon. Sa kakulangan ng tulo, parang pasan ko ang daigdig. Sa tuwing titingin ako sa salamin, nakikita kong paunti-unting nangungulubot ang aking mukha. Ngunit ang oras na kasama ko si Mang Lando ang tanging sandali ng kapayapaan para sa akin. Sinimulan ko ang araw sa pamamagitan ng papuna sa kanyang mukha at kamay gamit ang maligamgam na tuwalya. Isa-isa kong minasahe ang kanyang daliri, ginupitan ang kanyang kuko, at dahan-dahang inunat ang kanyang braso at binti para hindi manigas. Nang sabihin ng isang nurse na mas magaling pa raw ako sa isang physical therapist, napanggiti ako ng mapayit. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil ako na lang ang natitira sa tabi niya. Sa apon pinatutugtog ko ang mga paboritong kanta ni Mang Lando, mga lumang kundiman at OPM classics ni na Freddy Aguilar at Pilita Corrales. Ang makantang dati niyang hinihimi sa sala. Tuwing maririnig ko ang mamelodiyang iyon, hindi ko mapigilang mainit ang mga mata. At sa gabi, ikinuwento ko sa kanya ang mananyari sa akin sa buong araw. Tay, kanina po, sinarmunan na naman ako ni inay tungkol sa bayarin sa ospital. Pero okay lang po. Nakahanap na po ako nga isa pang part-time.
Tay, ang ganda pong panahon ngayon. Nagsisimula ng mamulala ang mga puno. Pagaling nyo po, mamasyal tayo. Walang sagot. Laging ganun. Pero hindi ako tumigil. Mayroon akong hindi may paliwanag na paniniwala na naririnig ni ako. At hindi ako nakamali. Saktong isang tao mula na maasidente si Mang Lando. Isang napakahirap na araw iyon para sa akin. Kinaumagahan, hinarang ako ni Aling Corazon at sinigawan. Hoy, Susan! Dahil sa'yo na talaro ang guardianship petition, anong pinagsasabi mo sa ospital kaya laging nade-delay ng korte? Wala akong ginawa. Ang totoo, ang korte mismo ang nagdududa sa intensyon ni Aling Corazon kaya pinapatagal nila ang investigasyon pero para sa kanya kasalanan ko ang lahat, inay, wala po akong ginagawa. Manahimik ka. Kung wala ka, matagal na sanang tapos to. Wala kang kwentang babae, sagabal ka lang sa yaman ng pamilya namin. Sumali pa si Marco, Ate Susan, aminin mo na nag-alaga ka kay Papa dahil lang sa pera, di ba? Huwag ka nang magpanggap na mabait. Sa mga salitang iyon, nadilim ang paningin ko. Kinuyom ko ang kamao at nagtiis, ngunit kinagat ko ang labi hanggang sa magdugo sa galit. Para! Ako na gabi-gabi papalit ng diapan niya. Pupunas ng likod niyang susugat na at natutulog sa sahig ng ospital, pero lang ang habol. Wala akong nasabi. Umiyak akong umalis ng bahay at naglakat papuntang ospital. Kailangan kong tipirin kahit pamasahe. Pagdating ko sa ospital, pasado 9:00 ng gabi. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Lando at nagsimulang makwento gaya ng dati. Pero ngayon, nangingini ang boses ko. Te, pagod na po ako ngayon. Tao lang din po ako. Sobrang sakit po nga, sinabi nila. Ang maluha ko'y tumulo sa kamay ni Mang Lando. Tulala kong pinanod ang patagos ng aking maluha sa pagitan ng kanyang matuyong daliri at noon nangyari iyon, gumalaw ang kamay ni Mang Lando. Hindi ito guni-guni. Hindi ito isang maliit na paggalaw, kundi isang malinaw at mahigpit na paggawa sa aking kamay. Napigil ang aking hininga. Isang kuryente ang dumaloy sa bukong katawan. Nang iangat ko ang aking ulo para tingnan ang mukha niya, hinding-hindi ko malilimutan ang nakita ko. Ang nakapikit niya matalukap ay bahagyang nangingini. At mula sa nakasaram nga mata, tuloy-tuloy ang agos ng luha. Ang kanyang malabi ay bahagyang nangingini na parabang may gusto siyang sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Tay, nakikilala niyo po ba ako? Lalong humipit ang hawak niya sa aking kamay. At ang kamay na iyon ay dahan-dahang binuksan ang aking palat at may isiniksik doon mula sa ilalim ng sapin ng kama. Isang lukot-lukot na piraso ng papel. Maliit, marumi, at halatang matagal ng hawa. Basang-basa ito, tila nababat. Nangingini ang kamay ko, hindi ko ito mabuksan ng mayos. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko ito naibukas. Bawat tupi, unti-unting lumalabas ang magaspang na sulat kamay ni Mang Lando. At nang mabuksan ko ang huling tupi, napigil ang aking hininga. Bookcase sa study. Sa likod, may safe. 270914. Ati, David Reyes, 091XXXXXXXX. Last will, deed of donation, lahat ng ebidensya, nasa loob. Susan, ikaw na ang bahala. Tiwala ako sa iyo. 5 linya lang. Pero habang binabasa ko iyon, gumuho ang mundo ko. Kailan niya ito isinulat? Sa katawan niyang hirap igalaw kahit isang daliri, gaano katagal niyang isinulat ang bawat letra? Dun ko naintindihan kung bakit basa ang papel. Luha iyon ni Mang Lando? Niyakap ko ang papel sa aking dibdib at umiyak ng umiyak. Sinubukan kong pigilan ang ingay pero nangingini ang aking nga balikat. Gising pala si Itay, tiningnan ko siya. Nakapikit pa rin pero ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang nangingini.
Tila may gusto siyang sabihin, idinikit ko ang aking bibig sa kanyang tainga at bumulong. Te, alam niyo po lahat, narinig niyo po ang lahat. Bahagyang humipit ng isang beses ang hawak niya, iyon ang sagot niya, sa sandaling iyon, nakadutong-dutong ang lahat. Nung tinangka ni Aling Corazon na tanggalin ang oxygen niya, nung pinausapan ni Marco ang guardianship, nung si Paulo ay uminom lang at hindi ako ipinatanggol. Sa kadilimang iyon, narinig lahat ni Mang Lando na ang sarili niyang asawa ay gusto siyang patayin, na ang maanak niya ay paralang niya ang habol, na sa buong bahay na iyon, ang manugang lang niya ang tanging taong tunay na nag-aalaga sa kanya. Kaya pala napanggap siyang tulok. Kung nalaman nilang gising na siya, alam niya ang gagawin ni na Aling Corazon at Marco. Agad nilang babawiin ang guardianship petition at pipilitin siyang pumirma. Alam iyon ni Mang Lando. Kaya nanatili siyang nakapikit habang inaalam kung sino ang tunay na pamilya. Isinukso ko ang papel sa pinakailalim ng bulsa ng aking apron at pinakalma ang sarili. Walang dapat makaalam nito. Kinabukasan bumalik ako sa bahay na parang walang nangyari. Tiniis ko ang sermon ni Aling Corazon habang naghahanda ng almusal, nahuhugas at naglalaba. Ang tanging kaibahan ay ang puso kong kumakabo na parang tambol sa loob ng dibdib ko. Hapon, nang umalis sina Aling Corazon at Marco, sinamantala ko ang pagkakataon. Si Paolo, gaya ng dati, ay lasing na natutulog sa sala. Dahan-dahan akong pumasok sa study ni Mang Lando. Isang lugar na hindi pinapansin ni Aling Corazon. Maalikabok na mga libro, malumang daryo, isang antigong pluma. Sa silid na ito kung saan nananatili ang alaala ni Mang Lando. Sinilip ko ang likod ng bukes. Maingat kong hinila ito at bumungat ang isang maliit na safe na nakabaon sa pada. Isang lumang bakal na safe ngunit ang lock ay digital na. Nanginginig kong pinindot ang mga numero 270914. Click. Bumukas ang pinto ng safe. Sa loob may 3 brown envelope at isang USB. Sa bawat envelope, nakasulat ang sulat kamay ni Mang Lando. Unang envelope, huling habilin. Ikalawa, deed of donation, Susan. Ikatlo, mga ebidensya. Binuksan ko ang unang envelope, isang notarized na last will and testament. Ang petsa ay 2 buwan bago maaksidente si Mang Lando. Inihanda na pala niya ito bago pa man mangyari ang lahat. Ang nilalaman ng testamento ay nakakagulat. Ang lahat ng kanyang ari-arian building, lupa, para sa bangko ay ipinamamana niya sa kanyang manugang, si Susan. At sa ilalim nakasulat ang dahilan. Habang binabasa ko ang sulat kamay na dahilan, napaupo ako sa sahi at humagulgol. Ang asawa ko at mga anak ko, ang pera ko lang ang nakita nila, hindi ako. Mahigit 30 taon kaming makasama, pero ni minsan hindi nila ako tinanong kung kumain na ba ako. Si Susan lang ang naparamdam sa akin na tao ako, hindi ito bayad utang. Ito ang huli kong desisyon. Kumain ka na ba? Ang mismong tanong na araw-araw na sinasabi sa akin ni Mang Lando, buong buhay din pala niya, iyon din ang gusto niyang marinig. Pero sa buong pamilya niya, walang ni isang natanong sa kanya niyon. Malungkot din pala si Itay. Katulad ko, ang ikalawang envelope, ang deed of donation, ay kompleto na sa notaryo ni Ate David Reyes. Ang ikatlong envelope ay naglalaman ng mga dokumento at ebidensin ng mga parang palihim na wini-withdraw ni na Aling Corazon at Marco mula sa account ni Mang Lando. Matagal na palang alam ni Mang Lando. Ang tunay na kulay ng pamilyang pinakakatiwalaan niya, kaya bago pa siya maaksidente, inihanda na niya ang lahat. Ibinalik ko ang lahat na dokumento sa safe at maingat na isinara ang bookcase. Kinuhanan ko ng litrato ang business card ng abogado at lumabas ng study. Nang gabing iyon, dumalaw si Hana sa ospital. Sa kanya ko lang sinabi ang lahat, ang tungkol sa papel,
sa Saifa Testamento. Hindi makapaniwala si Hana nung una, pero nang ipakita ko ang nga litrato ng dokumento, napahawa siya sa kanyang bibig. Matagal niyang tinitigan ang mukha ni Mang Lando at dahan-dahang yumuko. Lolo, salamat po. Maraming salamat po sa pagprotekta kay Mama. Mula sa nakapikit na mamata ni Lolo, isa na namang hibla ng luha ang dumaloy. Dahan-dahan ko itong pinunasan at nangako sa sarili, Te, ang pagkakataong ito nabigay ninyo. Hindi ko po sasayangin. Kinabukasan, tinawagan ko si Ate David Reyes. Ang isang tawa na iyon ang naging hudyat ng isang malaking pag-atake na hindi inaasahan ng aking biyenan. Nang sagutin ni Ate Reyes ang tawag, ito agad ang sinabi niya, Miss Susan, hinihintay ko po ang tawag ninyo. Sinabi po sa akin ni Mr. Rolando Santos na darating ang araw na tatawa kayo. Tila tumigil ang patibo ng puso ko. Bago pa man ang aksidente, nakahanda na pala ang lahat na kung may mangyari, ang manugang niya ang tatawag at natulungan ako. Te, gaano katagal niyo po itong pinahandaan? Sa opisina na abogado, si Ate Reyes ay isang kalmadong lalaki na nasa edad 50. Matalas ang kanyang mata habang sinusuri ang dokumento. 2 taon na po ang nakalipas nang una siyang lumapi sa akin. Noon pa man, alam na niya ang ginagawang pakuha ng parangang kanyang pamilya, kaya ipinanotayo na niya ang last will at deed of donation. 2 taon. Matagal bago pa maaksidente si Mang Lando, alam na pala niyang niloloko siya ng sarili niyang pamilya. Dahil lang sa salitang pamilya, hindi niya sila magawang harapin, kaya't mag-isa niyang inihanda ang lahat. Inilatag NG Abogado ang emenea dokumento. Sa kasalukuyan, ang ari-arian ni Mr. Santos ay isang commercial building sa Quezon City, nakakahalaga ng 40 million pesos at may 42 million sa bangko, pero ito po ang problema. Inilabas niya ang isang papel. Sina Mrs. Corazon at Mr. Marco Santos ay nakapag-withdraw ng kabuang 2.7 million pesos mula sa account ni Mr. Santos sa loob ng 3 taon. Nagsimula na ito bago pa man siya maksidente. 2.7 million pesos. Ako na nag-part-time sa karinderya para sa bayarin sa ospital. Ako na naglakad nag-isang oras para makatipid sa pamasahe habang sila ay kumukuha milyon-milyon sa bangko. Nangingidik ang kamay ko sa galit. Ngunit mas nakakagulat ang sunod na sinabi na abogado. At ngayon, mas malaki pa ang plano nila. Naglabas siya ng tablet. Impormasyon mula sa isang source. Bukod sa guardianship petition, si Mrs. Corazon ay gumagamit ng pekang special power of attorneys pa para ituloy ang pagbenta ng building. May buyer na sila at nakatanggap na ng down payment. Pekang SPA. Hindi na ito simpleng away sa yaman, isa na itong krimen. Ang nakataadang pirmahan ng kontrata ay 2 linggo mula ngayon. Kailangan nating maunahan sila. Kinuyom ko ang aking kamao at tinitigan ang abogado. Attorney, ano po ang kailangan kong gawin? Miss Susan, gawin niyo lang po ang ginagawa ninyo. Mapanggap na walang alam, ako na po ang bahala sa lahat ng legal na proseso. Ngunit, kailangan natin ng isang pangwakas na ebidensya. Ano po iyon? Isang recording ng pag-usap ni na Mrs. Corazon at Mr. Marco kung saan malinaw na pinag-usapan nila ang pekeng SPA at ang pagbenta ng building. Kapag nakuha natin ito, sabay-sabay nating isasampa ang kasong kriminal at ang freeze order sa ari-arian. Recording. Nalala ko ang maliit na recorder sa bulsa ng aking apron. Ang regalong iyon ni Hana ay magiging sandata na pabalik ko sa bahay. Umato akong parang dati, ngunit sa look ko nawawala ang puso ko at hindi na tagal dumating ang pagkakataon. Makalipas ang 3 araw, tinawa ni Aling Corazon si Marco sa sala. Habang nahuhugas ako ng plato, pinindot ko ang record button. Marco, sabi NG abogado, handa na raw lahat NG papeles, di ba?
Oh, ma, may bago na tayong kopya ng SPA. Ginaya na rin natin ang pirma ni Papa. Sa susunod na Miyerkules, babayaran na ng buya yung Belen. Magkano nga ulit yung balance? 34 million pagkatapos ng mga bayarin na sa 33 million ang papasok sa atin. Papasok ng para ilipat mo agad sa pangalan ko. Wa mong bibigyan kahit piso yang si Paolo, lalo na yang asawa niyang walang kwenta. O naman ma, paano naman malalaman ni Ate Susan yun? Busy yun sa pahawak ng kamay ng matanda sa ospital. Narinig ko ang hagigikan nila mula sa kusina. Hinibitan ko ang hawak sa lababo at nangitnit na init ang mukha ko sa galit, pero natiis ako. Ngayon ang oras para matiis. Sige, tumawa kayo hanggat gusto ninyo. Malapit nang matapos ang pagtawa ninyo. Nang gabing iyon, ipinadala ko ang recording kay Hana na siya namang napasa kay Ati Reyes matapos itong mapakinggan. Text ang abogado. Perpekto, handa na ang lahat. Binasa ko ng pauli-uli ang text na iyon habang nakahiga sa upuan sa ospital. Narinig ko ang regular na tunog ng heart monitor. Tay, handa na po ang lahat. Bumulong ako at ang daliri niya ibahagyang gumalaw sa aking kamay. Tila isang paktango. Alam ko, pumikit ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging payapa ang luko. Ito ang katahimikan bago ang bagyo, pero hindi ako natatakot. 5 araw na lang bago ang Miyerkules na pirmahan nila. Sa lungkang 5 araw na iyon, na-file si Ati Reyes ng freeze order sa korte. Inihanda ang kasong kriminal para sa pamamaka at kinumpirma ang legalidad ng testamento at donasyon ni Mang Landu. Handa na ang lahat. Ang natitira na lang ay hintayin ang sandali na hinuhukay nila ang sarili nilang libingan at agawin ang pala, at ang Miyerkules na iyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Miyerkules ng umaga, mas maga akong gumising kaysa dati, 4:00 ng madaling araw. Habang naghahanda ng almusal ni Aling Corazon, nataka ako na hindi nangingini ang aking makamay. Kalmado ako, tila nasa gitna ako ng mata ng isang bagyo. Si Aling Corazon ay halatang masaya. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at namili ng isuswat. Dumating din si Marco ng maaga, abala sa pag-ayos ng papeles. Ma, sabi ng abogado, 10 AM daw sa Registry of Deeds. Darating din daw yung abogado ng buyer. Sige, tapusin na natin to ngayon. Dala mo lahat ng kailangan? Oo, ma. Dala ko yung peking SPA at kopya ng ID ni Papa. Pinakingan ko ang usapan nila habang nahuhugas. Nakariko na ang lahat pero hindi na iyon ang pakay ko ngayon. Habang nasusuot ng sapatos si Aling Corazon, sinulyapan niya ako. Susan, alis kami ngayon. Mahanda ka ahapunan mamaya. Opo, ingat po kayo. Walang emosyon sa mukha ko. Ang tanging bagay na natutunan ko sa 3 taong impayno, ang itago ang nararamdaman. Nang maksara ang pinto at mawala ang kanilang ngayapa, kinuha ko ang cellphone. Isang text kay Ati Reyes. Nakalis na sila. Makalipas ang 30 segundo, dumating ang sagot, tuloy ang plano. 10:15 AM sa harap ng Registry of Deeds. Tinanggal ko ang aking apron at natungo sa ospital. Kailangan ko munang puntahan si Itay. Pagdating ko, nandun na si Hana, namumula ang nga mata niya. Hindi siguro nakatulo. Ma, nanginginig po ako. Okay lang, anak. Matatapos na ang lahat ngayon. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Landu. Tay, ngayon na po, humipi ang hawa niya. Mas malakas kaysa dati. Nakita kong gumagalaw ang kanyang mata sa ilalim ngang nakapikit na talukap. Handa na rin si Itay. Alas 10 sa harap ng Registry of Deeds. Sina Aling Corazon at Marco, kasama ang kanilang abogado at ang buyer, ay mayabang na dumating. Habang papasok na sila sa gusali, isang boses ang pumigil sa kanila. Mrs. Corazon Santos, Mr. Marco Santos. Isang kalmado ngunit matatag na boses.
Si Ati, David Reyes, papalapit kasama ako sa kanyang tabi at si Hana sa likuran namin. Kumunot ang nu ni Aling Corazon, anon ginagawa mo rito, hindi ba't sabi ko magluto kan hapunan? Hindi ako sumagot, si Ati Reyes ang humagbang, ako po si Ati David Reyes. Ang legal counsel ni Mr. Rolando Santos. Mayroon po kaming importanteng sasabihin sa inyo. Sumingkit ang mga mata ni Marco. Legal counsel ni Papa? Anong pinagsasabi mo? Nasa vegetative state si Papa? Hindi po totoo yan. May kling sagot na abogado sabay labas ng unang dokumento. Una, si Mr. Rolando Santos ay gising na at may malay. At ayon sa kanyang sariling kagustuhan, ang lahat ng kanyang ari-arian ay naisalin na sa pamamagitan ng isang notarized na deed of donation. Ang benepisyaryo po ay ang kanyang manugang si Mesusan. Namutla si Aling Corazon. Ano? Hindi tumigil ang abogado. Inilabas niya ang ikalawang dokumento. Ikalawa, ang special power of attorney na ginagamit ninyo ay peke. Kung nito isang kasong kriminal na ang naisampa sa korte at isang freeze order sa building ang naprubahan na kaninang umaga lang. Nagsimulang mangginig ang kamay ni Marco na may hawak ng briefcase. Ano? Gawa-gawa mo lang lahat yan. Inilabas ng abogado ni katlong dokumento. Ikatlo, kaugnay ng 2.7 million pesos na illegal ninyong winitraw mula sa account ni Mr. Santos. Isang hiwalay na kaso nga estafa ang isinasampo na rin namin. At mula sa kanyang cellphone, pinatuto na abogado ang recording. Ang boses ni Aling Corazon ang umalingaw-ngaw. Papasok ng pera, ilipat mo agad sa pangalan ko. Huwag mong bibigyan kahit piso yang si Paulo. Sumunod ang boses ni Marco. Oo naman ma, paano naman malalaman ni Ate Susan yon? Nang tumigil ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang namayani, lumingon sa akin si Aling Corazon. Wala nang gali sa kanyang nga mata. Tanging purong takot. Susan, anong ibig sabihin ng lahat ng to? At sa sandaling iyon, isang ambulansya ang huminto sa harap ng Registry of Deeds. Bumukas ang pinto sa likod at lumabas si Mang Lando. Naka-wheelchair, inaalalayan ng isang nurse. Nalambot ang matuhod ni Aling Corazon. Literal siyang napaluhod sa sahig. El Lando. Payat at maputla si Mang Lando, ngunit ang kanyang nga mata ay malinaw at gising. Tinitigan niya ng diretso si Aling Corazon matapos ang mahabang katahimikan. Nasalita siya. Ang boses niya ay paus at magaspang, ngunit bawat salita ay parang martilyo. Corazon, narinig ko ang lahat. Ang paasa mo mamatay na ako, ang patangke mong tanggalin ang oxygen ko, ang pananakaw mo sa yaman ko, pero sa kabila ng lahat, naghintay ako. Nahintay ako na kahit minsan hawakan mo lang ang kamay ko. Isang beses lang sapat na. Pero sa isang taon kong pakakahiga, si Susan lang ang humawa sa kamay ko. Napahandusay si Aling Corazon sa sahig at humagulgol, ngunit hindi na siya tiningnan ni Mang Lando. Lumingon siya sa akin, puno ng luha ang kanyang nga mata, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang nga labi. Umiyok na rin ako. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko kaya. Ang ngiting iyon ni Mang Lando ang gumuho sa lahat ng sakit na tinis ko sa loop ng 3 taon. Ang lahat ng nangyari sa harap ng Registry of Deeds ay tumagal lang ng 5 minuto. 5 minuto. Sa loob ng 5 minuto, natapos ang 3 taon ng impyerno sa buhay ko. Matapos ang paghuhukom sa harap ng Registry of Deeds, mabilis na nayos ang lahat. Ipinabatid ni Ati Reyes, Kina, Aling Corazon at Marco ang 3 kasong kriminal na sabay-sabay na isinampa, pamemeke ng dokumento, estafa at attempted murder. Si Marco ay napahawa sa rehas sa panlalambot ng tuhod habang si Aling Corazon ay nanatiling nakaupo sa sahig. Susan, parang awa mo na, patawarin mo ako, isang pagkakataon lang.
Ang bibi na sa loob ng 3 taon ay tinawag akong katulong, hinama ako, at tinangkang patayin ang sarili niyang asawa. Ngayon ay nagmamakaawa. Tiningnan ko siya mula sa itaas, kakaiba pero wala akong naramdamang galit. Hindi rin ito kasiyahan. Habang tinitingnan ko siyang umiyak, ang naramdaman ko lang ay isang malalim at mapait na panghihinayang. Ang taong ito dati rin siyang anak, asawa at ina. Paano siya umabot sa ganito? Ngunit kailangan kong tumalikod. Kaya kong makiramay, pero ang pagpapatawad ay hindi pa para sa akin. Hindi ako santa para yakapin ang isang taong tumaya sa buhay ng aking biyenan. Natapos ang legal na proseso sa loob ng 1 buwan. Ang building at pera ni Mang Lando ay nailipat sa pangalan ko ayon sa donasyon. Ang 2 to 7 milyong pesos ay ipinautos na ibalik at si Marco ay nakulong dahil sa pamamika. Si Aling Corazon ay nabigyan ng probation dahil sa kanyang edad, ngunit ang kaso ng attempted murder ay patuloy na iniimbestigahan. Sa isang iglap, nawala sa kanila ang lahat. Si Paolo, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, wala siyang sinabi. Hindi niya kinampihan ang kanyang ina. Hindi niya ako pinigilan. At hindi siya humingi ng tawad sa kanyang ama. Nang matapos ang lahat, tahimik siyang lumapit sa akin at yumuko. Susan, patawarin mo ako. Patawad? Ang unang beses kong narinig iyon mula sa kanya sa loob ng 3 taon, pero wala ng epekto sa akin. Paolo, makikipaghiwalay na ako. Tumingin siya sa akin, hindi siya gulat. Tila alam na niya, karapatan mo yan, karapatan. Nakakatawa, pero ayoko nang makipagtalo. Gusto ko na lang tapusin ang lahat. Nang pirmahan namin ang divorce papers, akala ko'y hindi ako iyak, pero isang pata ang tumulo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang na ang isang pag-ibig ay nawi sa ganito. Ang kalusugan ni Mang Lando ay milagrong bumuti. Sa tulong ng therapy, nakalakat na siya ng walang wheelchair at anti-anting bumabali ang kanyang boses. Sabi ng doktor, isang milagro po, alam ko ang dahilan. Dahil nakahanap si Mang Lando ng dahilan para mabuhay. Lumipat kami sa isang maliit na bahay sa tuktok ng building na pag-ari na namin ngayon. Kasama namin si Hana. Isang lolo, isang manugang at isang apo na walang dugong ugnayan ay naging isang tunay na pamilya. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal ni Mang Lando, dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa pintuan ng kusina. Sa parehong lugar kung saan dati siyang nakatayo, sa kusina ng gabianan ko kung saan tinanong niya ako nun, naksalita si Mang Lando. Susan? Kumain ka na ba? Ang salitang yon, ang salitang parang tubig sa diserto, muli kong narinig, pero ngayon, iba na, dati ito ang tanging alis sa malaimpayan ng buhay ko. Ngayon, sa isang payapang umaga, ito ay naging isang mainit na pakbati ng isang pamilya. Parehong nga salita, ngunit parang narinig ko sa ibang mundo. Lumingon ako sa kanya. Sasagot sana ako, pero bumara ang lalamunan ko. Nangini ang labi ko, nangati ang ilong ko, at nalabo ang paningin ko. Pinigilan ko, ayoko nang umiyak, pero hindi ko kaya dumaloy ang luha sa aking mapisngi. Tay, hindi po. Lumapit siya at tinapi ang ulo ko. Magaspang ang kanyang kamay, ngunit ang init nito ay mas mainit pa kaysa sa anumang bagay sa mundo. Lumabas si Hana mula sa kanyang kwarto at nakita kami. Napangiti siya habang may luha sa kanyang mata. Lolo, ako po? Hindi niyo po ako tatanungin. Ha. Hana, kumain ka na ba? Hindi pa po. Sabay-sabay po tayo, Lolo. 3 kaming umupo sa maliit na mesa. Mainit na sabaw, itlog at sinangag, isang simpleng almusal. Ngunit sa mesang iyon, may isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa 40 milyong building. Pagtitiwala at pagmamahal. Ako,
Nabuang buhay na naksilbi sa pamilya ngunit hindi kailanman nakatanggap ng pakilala ay tinuruan ni Mang Lando. Na ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo, kundi sa puso na aalala kung ang isa ay kumain na ba. Kinuha ko ang aking kutsara at tahimik na ngumiti. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na kumain ako nga almusal na ganito kapayapa ang puso.